I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trust. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise,
They don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. Yun, dulan. Amen. Good morning po sa inyo pong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa atin. Good morning po sa ating mga Facebook Live viewers. Kami po ngayon ay nasa tahan ng Dalisdis family. Yan. Kaya nandito kami kasama namin sila si Justin, sila Dolan. Gising na rin si Dito Dolan. Yan, kasama namin si Dolan sa doon, bumati ka muna para hindi ka nakikita. Good morning ka sa mga viewers natin. Ay, good morning po kayo. Yung mga dyan. Makita. Ayan. Wala si ano si Bobin. Ang hirap mag-isip. Ayan. Sa mga Facebook Live viewers, Sir Mark, nandyan ba si si Crystal para siyang bumati sa mga live viewers natin dyan. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Tayo po ay tuloy-tuloy para po sa ating devotion. And sige, Crystal, pakibati mo nga yung mga nag-comment dyan sa Facebook Live. Sige, mo. Crystal. Good morning po sa mga nanonood sa Facebook Live, kay Ma'am Emilia, kay Sir Ariel, kay Sir Gilbert Hoffer, kay Sir Bore, at kay Sir Digno. Good morning po. At kay Ma'am Beth, kay Ma'am Geraldine, at kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Rolin, Ma'am Mayra. Good morning po. At kay Ma'am Raquel. Yun lang po. Amen. Good morning po sa inyo. Salamat po sa subaybay at tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong pinag-usapan. Ang ating pong topic this April is all about commit to obey God's word. Commit to obey God's word. Nasimulan na nga po natin last week. And again, when we say commit, yung agreement po natin ito sa Panginoon that we must deliberately put into action. And nag-commit tayo sa Panginoon, gumawa po tayo ng kasunduan at hindi po nagtatapos doon sa paggawa natin, kundi ito po ay ating gagampanan. Ito nga pong topic natin, commit to obey God's word. Ayan, pag sinabi nga po nating obey, it means to comply with the commands, orders, or instructions of a superior. And ito ay pagsunod sa mga utos, sa mga tagubilin ng isang superior sa isa pong nakatataas. And pag sinabi nating obey, or another meaning is to do that which is commanded or required, or to forbear doing that which is prohibited. Ito nga po ay nabanggit ko na last time na pag sinabi po nating pagsunod, ito ay paggawa ng pinag-uutos. Ayan, or hinihiling ng isang persona. Ayan, paggawa ng utos at pag-iwas sa paggawa ng ipinagbabawal. Ayan, ganyan po ang ibig sabihin ng pagsunod. Gagawin natin yung pinapagawa at the same time ay iiwasan natin yung ipinagbabawal. Yan, kasama natin si Richard. And good morning sa Richard. Another meaning, it means to submit to the direction or control of. Yan. Pag sinabi po nating obey, it means to submit or to the direction or control of. Ibig sabihin po ng pagsunod ay pagpapasakop and pagpapakontrol. Alam niyo po ba na one thing that most young people hates is to be controlled. Yan ang ayaw nating
mga young people. Ayaw natin na may nangunguna sa atin. Ayaw natin na may nagtuturo sa atin. Ayaw natin na may nagko-control, nagsasabi kung ano yung dapat nating gawin. Di ba? Yan ang isa sa ayaw natin tayo mga young people eh. Ang karamihan ng mga young people, ayaw magpa-control. Ayaw natin na may nagsasabi kung ano yung, ito yung dapat mong gawin. Ito yung hindi mo dapat mong gawin. Kaya kapag nakapakinig na salita ng Diyos, ay binabaliwala natin. Yan, marami na tayong narinig na salita ng Diyos, pero binabaliwala natin. Wala tayong pakialam. Bakit? Ito yung ayaw natin. Yung may sinusunod tayo, yung merong nagko-control sa atin. Kaya nga po, basahin po natin dito sa Romans chapter 6. And Romans chapter 6 in verse number 16. Yan, basahin natin. Pati kayo dyan sa studio. I-on nyo na lang yung mic niyo. Romans chapter 6 in verse number 16 to 18. Ayan, Romans chapter 6 in verse number 16 to 18. Kaya napakaganda po na matutunan natin na magkaroon tayo ng commitment to obey God's word. Ayan, last time nabanggit ko nga po, number 1, we have to obey God's word because it is the word of God. Hindi po ito salita ng ating pastor, hindi po ito salita ng kung sino-sino man sa ating simbahan, kundi ito po ay salita ng Diyos. Kaya kinakailangan natin sundin. And yan, basahin po natin sa Romans chapter 6 in verse number 16. Ano po ang sabi ng Bible sa verse number 16? Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Verse 17. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Verse 18. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. Ayan. So, makikita po natin, tignan natin yung verse number 16 muna. Sabi ng Bible, know ye not, sabi ng Biblia, ay alam nyo ba, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Sabi ng Biblia, kaya makinig kayo, Richard Dolan, sabi ng Biblia, kung saan tayo sumusunod, doon tayo alagad. Pag sinabi nating alagad, servant, alagad, tagasunod. Ayan, may nagko-control sa'yo. At wala kang magagawa kundi sundin yung nagko-control sa'yo. Sabi ng Biblia, kung saan tayo sumusunod, doon tayo alagad. Sabi ng Bible, verse 16, whether of sin unto death. Ang sabi ng Biblia, kung sa sin tayo susunod, saan tayo dadalhin? Sin unto death. And ano ay ibig sabihin ng death sa Bible? Yan. Ano ibig sabihin ng death sa Bible? It means separation, pagkahiwalay. Kaya ano sabi ng Biblia? Saan po tayo dadalhin? Pag sa kasalanan tayo susunod. Sabi ng Bible, pag sa kasalanan tayo susunod, death. Doon tayo dadalhin. Kaya kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, sumusunod sa kasalanan, dadalhin tayo pag wala tayong Kristo. Ano sabi ng Biblia? Ang death is eternal separation from God. Kaya nga pag ang tao ay walang Diyos, walang Kristo, pag sumusunod sa kasalanan dahil alipin ng kasalanan, dadalhin yan sa pagkahiwalay sa Diyos. At pag ang tao ay napahiwalay sa Diyos, alam naman natin, ay saan po mapapahamak ang kaluluwa ng isang taong napahiwalay sa Diyos? Sa lugar ng impyerno. Di po ba? Kaya nga, ang tungo niyan ay sa impyerno. Kaya nga, marami nang dinalang tao sa impyerno ang kasalanan. Kaya nga, kapag tayo po ay susunod sa kasalanan, sabi ng Biblia, pag wala tayong Kristo, saan tayo dadalhin? Sa impyerno. Walang hanggang kaparusahan sa lugar ng impyerno. Pero alam niyo po ba, ganun rin tayo mga anak ng Diyos. Kahit anak na tayo ng Diyos, ay pwede pa rin tayo mabiktima ng pagsunod sa kasalanan. Kaya nga kapag tayo mga anak na ng Diyos na,
sumunod pa tayo sa kasalanan, pwede nating ikapahamak. And the worst ay pwede nating ikamatay. Marami ng anak ng Diyos na napahamak dahil po sumunod sa kasalanan. Dahil naging alipin ng kasalanan. Kaya nga, narinig na natin sa preaching kung ano yung dapat nating gawin, ano yung dapat nating sundin. Pero kung pinilit pa rin natin na yung sundin ang ating gusto, mapapahamak tayo. Kaya nga, ano sabi ng Bible dito? Whether of sin unto death. Pag sa kasalanan po tayo susunod, saan po tayo dadalhin? Pagkahiwalay sa Panginoon. Pagkahiwalay sa Diyos. Or, ano yung pangalawang sabi ng Bible dyan? Or of obedience unto righteousness. Pero sabi sa verse number 17, but God be thanked that ye were the servants of sin. Sabi ng Biblia, pero salamat na lamang sa Panginoon na ngunit tayo ay alipin ng kasalanan noon, but ye have obeyed from the heart. Sumunod tayo mula sa ating puso. Ano po yung sinunod natin? That form of doctrine which was delivered you. Kaya nga, ngunit salamat na lamang sa Diyos dahil sinunod natin yung doktrina ng salita ng Diyos na ating napakinggan. O ano po yung ating napakinggan nung wala pa tayong Kristo at naliwanagan tayo, yung salvation. Ano yung salvation doon? Gospel ay... Tama yun, yung gospel, yung kaligtasan, di ba? Kaya ba, maligtas na ba kayo? Totoo nyo ba tinanggap ang Panginoon? Richard, ang lumilipad pa yung utak ni Richard. Kaya nga, alam niyo po, salamat na lamang sa Panginoon dahil tinanggap natin ang Panginoon. Nakarinig tayo ng gospel at tinanggap natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ngunit nasa kasalanan tayo noon, pero napakinggan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Ayun, tinanggap natin ang Panginoon. Yan. Kaya nga po, number 1, na binanggit ko nga po last time, why do we have to commit to obey God's word? Because it is the word of God. Salita ng Diyos yan mismo. And number 2, we must commit to obey God's word because it will lead us to a righteous life. Ayan. Why do we have to commit to obey God's word? Because it will lead us to a righteous life. Okay? It will lead us to a righteous life. Kaya kinakailangan matutunan po natin na sundin ang salita ng Diyos dahil, sabi ko nga po, dito natin unang-una naintindihan paano tayo magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga tinanggap natin ang Panginoon Kristo. That's why we got saved. Naligtas tayo. Kaya nga po mula dito, from our obedience na nung tinanggap natin si Kristo, dito aayusin ang ating buhay. Kaya nga po, wala nang ibang nag-aayos ng buhay kundi yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Yan, wala na pong ibang mag-aayos na ating buhay kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga po kapag tayo ay susunod sa salita ng Diyos, ano po sabi ng Bible? Dadalhin tayo sa righteousness. O sabi po sa verse number 16, ano po sabi sa dulo? O titignan natin. Of obedience unto righteousness. Kung sa kasalanan, saan po tayo dadalhin? Death. But if we will obey, we will be obedient to God's word, dadalhin po tayo saan? Sa righteousness. Ayan. Pag sinabi nating righteousness, it is the condition acceptable or approved unto God. Ayan. Pag sinabi nating righteousness or righteous, it is the condition acceptable or approved unto God. Ito yung kondisyon na buhay na aprobado sa Panginoon. Ayan. Kanais-nais sa Diyos. It is the life that with integrity, virtue, purity of life, rightness. At ito yung magandang meaning ng righteous or righteousness. Correctness of thinking. Yan, tamang pag-iisip. Correctness of thinking, correctness of feeling and acting. Ayan, tamang pag-iisip,
tamang pakiramdam at tamang pag-act natin. Yan, tamang gawain. Kaya nga, alam niyo po ba kung bakit maraming kabataan ngayon hindi maayos mag-isip? Kung ano-ano na lamang pumapasok sa kaisipan. Puro karumihan ang nasa utak. Bakit po? Yan po ay patunay na walang salita ng Diyos. Yan po ay patunay na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit iba yung galaw? Bakit kung ano-anong ginagawa sa buhay? Hindi natin maintindihan, puro kasamahan, puro kasalanan. It is because walang salita ng Diyos na sinusunod. Kaya ano po sabi ng Bible sa verse number 17? Verse number 18. Sabi ng Bible, being then made free from sin. Nung tinanggap natin si Kristo, we are made free from sin. Tayo ay napalaya saan po? Sa kasalanan. And ano sabi ng Bible? Ye became the servants of righteousness. Kaya nga po, pag anak na po tayo ng Diyos, dapat hindi na tayo servant of sin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Dapat hindi na ang kasalanan ang sinusunod natin, but we must be a servant of righteousness. Dapat tayo po ay alipin na ng Panginoon ng maayos na buhay. Merong maayos na pag-iisip, merong maayos na pananalita, meron pong maayos na gawain. Kaya nga po lahat po yan ay magmumula sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. That's why, number 2, we have to commit to obey God's word because it will lead us to a righteous life. If we will commit to obey God's word, we are committing ourselves unto righteousness. Yan. If we will commit to obey God's word, we are committing ourselves unto righteousness. Kapag pinili mong sumunod sa salita ng Diyos, pinipili mo rin na maging maayos ang iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, mga young people, sabi ko nga po, kaya nga naayos ang ating buhay because if we will choose to obey God's word, ito yung mag-aayos sa ating buhay. Yan. No, kaya nga nung ating nalaman na tayo ay makasalanan at tungo tayo sa impyerno, di ba? Anong ginawa natin? At ang tanging paraan lamang ay ang pagtanggap kay Kristo. Ano po ang ginawa natin? Pinili natin na sumunod sa Panginoon. Mula sa ating narinig na salita ng Diyos. Bakit? Kasi mapapahamang nga tayo sa impyerno. Impyerno ang tungo natin. Pero ano sabi ng Biblia? Ang narapat natin gawin, tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagsisi tayo na ating kasalanan. And sinunod po natin yun. Kaya nga, ano nangyari? Naging anak po tayo ng Diyos. Na tayo ay naligtas. Pinili po natin na sumunod sa salita ng Diyos. Simula nung tayo ay naligtas. Kaya nga ngayon, kung anak na tayo ng Diyos, dapat pipiliin rin natin na sundin patuloy ang Panginoon. Dapat hindi po nagtatapos sa ating kaligtasan. Kasi pag tinanggap mo na ang Panginoon, kahit sabihin natin, maliwanag, tinanggap mo ang Panginoon. Pero bakit tignan natin, hindi maayos mag-isip? Hindi maka-Diyos ang pag-iisip. Yung pananalita. Di ba? Tignan natin, ibantayan po natin yung ating pananalita. Mga kapukayang people, baka minsan hindi maganda, lumalabas sa ating bibig. Anak na tayo ng Diyos. Nagmumura ka pa rin. Or yung mga gawain natin. Anak ka ng Diyos, pero may iba pa tayong gawain na hindi maka-Diyos. Baka anak ka na ng Diyos, pero involved pa tayo sa bisyo. O sa kung ano-anong bagay. Pero pag anak na po tayo ng Diyos, kinakailangan we have to obey God's word. Bakit po ito yung magdadala sa atin sa maayos na buhay? Ito yung magdadala sa atin na maka-Diyos na buhay. Yan. Ang batayan po ng pagiging maayos na buhay yung meron kang Diyos. Meron kang maka-Diyos na puso, meron kang maayos na puso, meron kang maka-Diyos na kaisipan. Meron po tayong maka-Diyos na gawain. Di po ba? Maayos na gawain, maka-Diyos. O kaya nga, pag anak ka na ng Diyos,
ay kinakailangan. Meron tayong simbahan, yan, meron tayong pastor, o meron tayong, dapat involvement tayo sa ating mga ministries. Dolan, Richard, marunong na ba kayo mag-share? Marunong na kayo mag-share. Yan dapat yung pag-igihan ninyo. Tapos, nag-i-invite, nagdadala ng tao sa simbahan. Alam nyo, yan yung maayos na buhay. Again, mga kapwa kayong people, and sa lahat po na nakikinig, ang sukatan po ng ang maayos na buhay yung meron kang Diyos at meron kang salita ng Diyos na sinusunod. Yan po ang tunay na maayos na buhay. At kung sabi ko nga po, nasa atin yan eh. It is our choice kung gusto natin na maayos na buhay. And the only way to attain yung righteous life nating sinasabi mula sa Biblia is through committing ourselves to be obedient in God's Word. Para tayo po ay, syempre lahat ng tao gusto ng maayos na buhay. Lahat po ng tao gusto ng, ayaw natin ng kaguluhan. Gusto natin ng matahimik na buhay. Maayos na buhay. And alam niyo po ba, ang tanging susi niyan para maabot natin yung maayos na buhay, matamo natin yung maayos na buhay, ay sa pamamagitan sa pagsunod ng salita ng Diyos. Ayan, wala na pong ibang magdadala sa atin sa pinakamataas at pinakamaayos na buhay ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Yan po yung tunay na maayos na buhay. Hindi po yung marami kang pera na nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Walang nagko-control sa'yo. Alam niyo po ba, hindi po yan ang tunay na sukatan ng maayos sa buhay. Tayo pong mga anak ng Diyos, ang pinakasukatan ng maayos na buhay, yung buhay na aprobado sa Panginoon, yung buhay na karapat-dapat, na kanais-nais po sa Diyos, ay walang iba kundi yung buhay na sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya nga, we have to choose. Kinakailangan, mamili po tayo anong buhay ang gusto natin. Either a life that is servant unto sin. Gusto ba natin yung buhay na sunod-sunuran tayo sa kasalanan? Again, saan po tayo dadalhin ng kasalanan? Kapahamakan po. Sabi ng Bible, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Maring sa paningin natin, maayos. Pero ano sabi ng Bible, hindi mo alam, dadaling ka niya sa kapahamakan. Hindi mo alam, dadaling ka niyan sa death, sabi ng Bible. Pagkaiwalay sa Panginoon. Kaya nga, we have to choose on to what life we want. Either a life that is servant unto sin, or a life that is acceptable, approved unto God. And that is a righteous life. Kaya nga, ano ang gusto natin? Yung buhay na sa kasalanan? Yung buhay na magulo? O yung buhay po na merong kaayusan? Yung acceptable, approved unto God, yung kanais-nais sa harapan ng Diyos, aprobado ng Panginoon. Yung righteous life na sinasabi po natin. Kaya nga, tayo po, ang choice pa rin natin yan, tayo mga kapwa-kayang people. Anong gusto mong buhay? Kaya nga sabi ng Bible dito, Romans chapter 12. Romans chapter 12 in verse number 1. Ayan. Romans chapter 12 in verse number 1. And ano sabi ng Bible? Basahin natin. Verse number 1 hanggang 2. Sabi po ng Bible, verse 1, ready, read. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy. At ano yung sabi ng Bible dyan? Acceptable unto God. Kanais-nais sa Panginoon, which is your reasonable service. Verse number 2. Kaya ano yung dapat natin gawin? And be not conformed. And huwag tayong makikiayon sa mundong ito. Pag gusto nating sundin ang Panginoon, ang salita ng Diyos, huwag tayong makikiayon sa sanlibutan. Hindi po yan pwedeng magsabay.
Be not conformed to this world. Huwag tayong makikiayon sa sanlibutang ito. Bakit po? Pag nakikiayon tayo sa sanlibutang ito, nakikiayon rin tayo sa kasalanan. Ayan. But, sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan meron tayong pagkakaiba sa ating pong kaisipan, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para makita natin yung good, yung maayos, yung mabuti, and acceptable, yung karapat-dapat, kanais-nais, and perfect. Yung perfect will ng Panginoon. Kaya nga, ang pinakamagandang buhay ay yung meron tayong commitment to obey God's word. Why? Because if we will commit to obey God's word, we are committing our life unto righteousness. We are committing our life to the will of God. Tayo po ay gumagawa ng kasunduan sa Panginoon na sinasabi natin sa Panginoon, ang gusto nating sundin ay yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Biblia, huwag tayo makikiayon sa sanlibutang ito. Huwag nating gayahin yung pananalita nila. Huwag nating gayahin yung lifestyle nila. Huwag po nating gayahin yung kanilang mga gawain. But sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan may pagkakaiba na sa ating isip. Kaya nga anong ginawa natin? Nung tinanggap natin si Kristo, nag-repent tayo. Ano ibig sabihin ng repent? Change of mind. Di ba? Pagpapalit ng kaisipan. Renewing of our mind. Mula sa isip na makasalanan, puso na makasalanan, gawaing makasalanan, papalitan natin ng maka-Diyos. Renewing of your mind. Kinakailangan papalitan natin ng magandang isip ang ating kaisipan. Anong klaseng kaisipan yon? Tignan natin po dito sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 in verse number 5. Anong klaseng kaisipan yung sinasabi ng Panginoon dito na dapat makuha po natin? Sabi ng Bible dito, Philippians chapter 2 in verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kanino pong kaisipan ang dapat makuha natin? The mind of Christ. We must let the mind of Christ to control us. Again, pag sinabi nating obey, it means nagsasubmit na tayo, nagpapakontrol tayo. Kaya nga po, kaninong kaisipan dapat ang ilalagay natin sa ating isip? Anong isip ang dapat magkokontrol sa atin? Wala pong iba kundi yung kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba kundi yung isip ng ating na maka-Diyos. Kaya nga po, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, we have to commit to obey the Word of God. Bakit po? Ito yung magdadala sa atin. It will lead us to a righteous living. Ito po yung magdadala sa atin sa maayos na buhay. Wala na iba nag-aayos na ating pong buhay kundi ang salita ng Diyos. Again, hindi po ang kung ano sa bagay sa mundong ito, maliban lamang sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kaya nga po, anong pipiliin natin yan? Anong pipiliin mo na buhay? Yung buhay na sumusunod tayo sa kasalanan? Na ikakapahamak natin? Di po ba? Anong gusto nating buhay? Yung buhay na magulo dahil sa kasalanan? Again, sabi ko nga po, mga kapwa kayong people, marami ng buhay na sinira ng sanlibutang ito. Hindi pa tayo buhay, marami nang sinira ang bisyo. Marami nang sinirang buhay ang alak. Marami nang buhay na sinira ang sigarilyo. Marami nang buhay ang sinira sa maling barkada. Hindi maka-Diyos na kasama natin. Pero naniniwala po tayo na kapag tayo ay susunod sa salita ng Diyos,
hindi tayo kailanman ipapahamak ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa maayos na buhay. Righteous life. And again, ano po yung sinasabi natin na righteous life dito? Ito po yung buhay na kanais-nais sa Diyos. Ito po yung buhay na maka-Diyos. Ito yung maayos sa buhay. Ulit, ang sukatan natin sa maayos na buhay ay hindi po yung marami kang pera o hindi yung kung ano-anong meron sa'yo. Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero naniniwala po tayo na kapag meron kang Diyos, meron kang sinusunod na salita ng Diyos, susunod na lamang po yan. Ibibless tayo ng Panginoon. Diba? Sabi nga ng ating pastor noong linggo, naniniwala tayo pag tayo ay anak ng Diyos, masipag tayo, ibibless tayo ng Panginoon. Diba? Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya ngayon, nung Sunday, ano po yung preaching nating pastor? Blessings of commitment. Diba? There is blessings if we will commit. Pero ano naman yung kabaliktaran ng blessings? Pag hindi tayo magkukumit sa Panginoon, walang blessing. Curse. Diba? Kapahamakan. Kung sa kasalanan po tayo susunod. Kaya nga, we have to commit to obey God's word for a righteous life. Kung gusto mo na maayos sa buhay, sumunod ka sa salita ng Diyos. Ang nakakalungkot kasi, gusto nga natin na maayos sa buhay, pero pinipilit natin sundin ang ating sarili. Pinipilit nating sundin ang ating kagustuhan. Diba? Hindi po pwede mangyari yun. Ang tanging susi para po maayos ang ating buhay ay walang iba kundi sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Wala pong iba kundi yung buhay na meron kang salita ng Diyos na sinusunod. Kaya nga po, why do we have to commit to obey God's word? Because number one, it is God's word. It is the word of God. Salita po ng Diyos yan. Ulit po, hindi po namin salita yan na nagsasalita dito. Hindi po yan salita ng ating pastor. Yung naririnig natin mula sa pulpito. Kaya nga po sabi ko nga po last time, kapag hindi natin sinunod yung ating mga napakinggan na salita ng Diyos, hindi naman si pastor yung hindi natin sinusunod. Ang hindi po natin sinusunod ay ang Diyos. Panginoon. At alam niyo po ba, sabi ko nga po, sundin mo na ang kung sino-sino mang wag mo nang sundin. Yung mga kung sino-sinong persona na tao. Pero ang nakakatakot ay pag ang Diyos ang hindi po natin sinunod. Kaya nga po, pag hindi natin sinunod yung ating po mga napapakinggan na salita ng Diyos, hindi po yung tao na nagsabi ang hindi natin sinusunod. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga, kinakailangan natin sundin. Why? Because it is God's word. Salita yan ng Diyos eh. And pangalawa, we have to commit to obey God's word because it will lead us to a righteous life. Gusto mo na maayos sa buhay? Sumunod ka sa salita ng Diyos. Gusto po natin na mahabang buhay? Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ulit po, wala pa napahamak na sumunod sa salita ng Diyos. Pero marami nang napahamak na pinili nilang hindi sundin ang salita ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, mag-commit po tayo na sundin ang salita ng Diyos. Bakit po? Ito yung magdadala sa atin ng maayos na buhay. Ulit po, ang maayos na buhay ay yung maka-Diyos na buhay. Meron ka simbahan, meron tayong pastor, meron tayong salita ng Diyos na sinusunod, meron tayong involvement sa ating church. Kaya makita ninyo, pag nag-involve ka sa simbahan, hindi naman tayo dadalhin sa magulong buhay po, mga kapatid, mga kabayan people. Hindi tayo ipapahamak. Pag natuto tayo mag-soul winning, nag-share tayo ng salita ng Diyos, ikakapahamak ka ba niyan? Guguluhin ba ang buhay mo? Hindi. Salita ng Diyos, binabahagi natin. O tinuturo natin sa tao, paano magkaroon ng katiyakan ng langit, katulad na nangyari sa atin. Diba? Involvement in soul winning. Hindi ba ikakaayos natin yan? Pag nagdadala po tayo ng tao sa simbahan, ginugulo po ba tayo yan? Hindi po. Inaayos ang ating buhay niyan. Bakit? Nag-aakay tayo ng iba para sa Panginoon. Nagdadala tayo ng mga bisita natin. Dinadala natin sa simbahan. Nagdi-disciple tayo. At sa pagdi-disciple, ano po ang tinuturo natin? Salita ng Diyos.
Nagtuturo rin tayo sa iba kung paano maging maayos ang kanilang buhay. Discipleship. Meron tayong mga ministries dito sa ating simbahan. Meron tayong music ministry, sa either in choir or any, ano pa dyan. Meron tayong pag-a-usher, meron Sunday school teaching. Alam niyo po, lahat po ng ginagawa natin na yan, ay hindi po yan magdadala sa atin sa kapamakan. Pero once na umalis tayo sa mga bagay na yan, diyan tayo mapapahamak. Kaya nga po ulit, yan po ang maayos sa buhay. Yan po ang sukatan ng maayos sa buhay. At paano po natin matatanggap ang maayos na buhay, makadiyos na buhay, matuwid na buhay? It is through committing ourselves to obey God's word. Kaya nga po, ulit po, sa umaga pong ito, ang tandaan po natin, we have to commit to obey God's word. Why? Because it will lead us to a righteous life. Dadalhin po tayo sa pinakamaayos na buhay. Dadalhin po tayo sa matuwid na buhay. Kaya I hope tayo po ay merong natutunan sa umaga pong ito. Naniniwala po ako na meron po tayong natanggap po mula sa salita ng Diyos. Ayan. Sa ating pong pagpapatuloy, ay siyempre, itong mga nandito na kasama natin sa studio, ganon din dito, ay sila rin ay i-share nila yung kanilang natutunan at ano yung commitment nila para sa Panginoon. Unahin nga natin dyan sa studio. Liwanagin nyo lang yung ang natutunan ko po ay kapag hindi natin tinanggap ang Panginoon sa ating puso, tayo ay hindi tayo mapapahiwalay at kailangan natin sumunod sa Diyos para hindi tayo mapahamak sa impyerno, at mas pipiliin natin yung sumunod sa Diyos kaysa hindi makadiyos na bagay na hindi maganda. Mas pipiliin natin yung maayos na buhay kaysa hindi maayos na Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay wala na pong ibang mag-ayos po sa ating ugali kundi ang Panginoon. At kapag tumanggap na po tayo sa Panginoon, dapat alipin na po tayo ng Panginoon at dapat hindi po tayo magiging alipin ng dyablo. At kung gusto po natin ng maayos na buhay, dapat dapat po tayo sa mga utos at wag po tayo makikiayon sa sanlibutan kung gusto natin ang natanggapin tayo ng Panginoon. At dapat ang magkocontrol po sa atin ay ang Panginoon, at ang salita po ng Diyos ang magdadala sa atin sa maayos na buhay. Yun lang po. Natutunan ko po ngayong umaga ay pag tayo po ay alipin ng kasalanan, dadalhin po tayo sa impyerno at pagkaiwalay sa Panginoon. Kaya dapat po piliin po natin na bilang anak ng Diyos na at tumanggap. Piliin po natin na maging alipin na po tayo ng Diyos. At wag po tayo makikiayon sa mundo, dahil pag nakiayon po tayo sa mundo, sumasang-ayon na rin po tayo sa kasalanan. At dapat po ang kaisipan natin ay makadiyos. At dapat wala na pong ibang makakabago ng ating ugali kundi ang Diyos. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay huwag tayo makikiayon sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos ay dadalhin tayo sa maayos na buhay. Yun lang po. Natutunan ko po ay kaya po natin kailangan mag-commit sa salita ng Diyos kasi it is the word of God and it will lead us to a righteous life. At dapat kapag anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo nagbibisyo. At ang sukatan po ng maayos na buhay ay yung meron po tayong Diyos at meron po tayong salita ng Diyos. At para magkaroon tayo ng maayos na buhay ay yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. At dapat magkaroon po tayo ng commitment na sundin ang salita ng Diyos. At kapag hindi po natin sinunod ang salita ng Diyos,
hindi po si pastor ang hindi natin sinusunod, kundi ang Panginoon. Yun lang po. Amen. Ayan, so dito rin naman, pakinggan natin si Dolan tsaka si Richard. Kung ano yung kanilang natutunan, tapos yung commitment ninyo sa Panginoon. Ano yung magandang commitment ninyo sa Panginoon yan? Kasi yung topic nga natin commit to obey God's word. Diba? Kinakailangan sundin natin yung salita ng Diyos. Para sa iyo, Dolan, mula sa inyong narinig. Para marinig rin ng ang natutunan ko doon ay ang pag-anak ka ng Diyos, dapat hindi ka na sumasama sa mga makasalanan at dapat hindi ka na nagbibisyo at dapat kung anak ka ng Diyos, dapat hindi ka na sumasama sa mga taong makasalanan at ang commitment ko ay ang ma-improve pa yung tapos ko yung ano yung ma-improve mo? Asa mo para marinig yung soul winning. Tapos yung sa ministry ninyo. Kaya nga dapat kayo mawala. Yan. Ang goal daw po ni Dolan ay ma-improve niya yung kanyang pag-soul winning. Huwag na daw sasama sa mga taong makasalanan. Ang bira, delikado yun. Walang taong hindi makasalanan sa mga taong hindi maganda influensya. Sige, ikaw Richard naman. Ang natutunan ko po ay napakalagang tayo magpagamit sa Panginoon at hindi dapat tayo sumasayang sa mga taong makasalanan at doon hindi makasalanan. Hindi maka-Diyos ka. Hindi maka-Diyos ka. At commitment ko ay magampanan ng maayos sa aking ministry at ma-improve pa ang soul winning skill. Amen. Yung po ay kailangan natin mag-commit sa God's word. Ay ito po ang bapalang sa atin. Kung tayo pa rin ng Diyos ay huwag po tayo mag-vision. Ang commitment ko po ay dapat magtiwala po tayo sa salita ng Diyos at magtiwala tayo sa salita ng Diyos at mag-obey tayo sa salita ng Diyos para makontrol tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Magpakontrol tayo sa salita ng Diyos. Sabi mo, parang may malas eh. And so, I hope tayo po ay meron po kayong tayo po ay na-bless sa umaga pong ito. And alam niyo, totoo nga po yun, yung pinag-usapan natin na napakalaga talaga na mag-commit tayo. Kasi ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagsisimula po yan sa pag-commit natin. Kung pipiliin natin na sundin, ay masusunod po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi, yun nga magdadala sa atin sa maayos na buhay. Kaya makita ninyo, sabi ng ating pastor no Sunday, tignan natin yung mga taong walang involvement sa simbahan. Ano sabi nating pastor? Pangit ang ugali. Kaya nga po tayo rin ganun. Hindi aayusin ng sanlibutan itong ating ugali. Lalo lang guguluhin. Kaya nga, pangit ang ugali. Hindi maganda yung lumalabas sa bibig. Di ba? Sino yung mga ayaw magsimba? Yan yung mga taong walang salita ng Diyos na sinusunod. Sino po yung mga taong tawag dito, walang involvement sa ministry? Sila rin yung hindi sumusunod, hindi nakikinig po sa salita ng Diyos. Sino yung mga taong pinipilit na pagdating sa activities na ating simbahan ay pilitan pa. Ayaw sundin. Diba? Yan po yung mga taong walang sinusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, hindi maayos ang buhay. Magulo ang buhay. Pasulpot-sulpot sa simbahan. Diba? Magsisimba lang kung kailan gusto. Pag nasa simbahan, maayos ang itsura. Bakit nasa simbahan? Maayos ang pananamit.
Either babae or lalaki. Pag sa babae, nakapalda yan, nakadress na maayos. Pero pag Monday na, di ba? Papasok na sa school. Wala na, hindi na maayos ang pananamit. Di po ba magulo ang buhay? Hindi stable, hindi consistent sa Panginoon. Ganon din tayo mga lalaki, di ba? Sunday, nasa simbahan ka. O nasa church, nag-social winning. O, pero pag wala na sa simbahan, na. O, sino yung kasama? O, mga barkada na sa labas. At anong klaseng pananamit? Sabi nga natin, yung mga gingging na pananamit. Di ba? Magulo ang buhay. Magulo ang isip, magulo ang gawain. Hindi maka-Diyos na gawain. Kaya nga, kinakailangan mag-commit talaga tayo po na sundin ang salita ng Diyos. Piliin natin na sundin ang Panginoon. Kasi kung hindi natin pipiliin na sundin ang Panginoon, magsundin ang salita ng Diyos, dalawa lang naman yan. Salita ng Diyos at yung sa sanlibutan ito. Kung hindi natin pipiliin na sundin ang salita ng Diyos, sa sanlibutan tayo. Yan yung sinasabi po ng Bible na alipin pa rin tayo ng kasalanan. Kaya ang anak na ng Diyos, pero alipin ka pa rin ng kasalanan. In which hindi po tugma. Sabi ng Bible, be not conformed. Kinakailangan, hindi na tayo nakikiayon sa sanlibutan ito. Kinakailangan, kasi hindi na tayo nababagay. Sabi mo, may Kristo ka, pero nagyoyosi ka. Di ba? Sabi natin, may Kristo ka sa iyong puso, pero bakit na umiinom ka pa rin ng alak? Diba? Sabi natin, tinanggap na natin si Kristo, Kristiyano ka, miyembro pa tayo sa Christian Bible Baptist Church. Pero, hindi maka-Diyos ang gawain. Involved pa tayo sa hindi magagandang gawain. Kaya nga, hindi na po nababagay, hindi na nararapat. Kaya nga, pag tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo, meron tayong simbahan, kinakailangan sundin po natin yung ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. Pag linggo, may narinig tayo na salita ng Diyos, kinakailangan gumawa agad tayo ng commitment to obey yung ating napakinggan. Sa mga ganito pong klaseng devotions, nakapakinig tayo na salita ng Diyos, we have to commit na sundin yung ating pong mga napakinggan. Kaya again, marami pong salamat sa lahat po ng ating pong viewers this morning. Salamat po sa inyo pong pakikinig. At I hope na tayo po ay merong natutunan sa umaga pong ito. Sa ating topic, to commit, to obey God's Word. So maraming salamat po, and ganun din po dito sa Dalislis family. Andito kanina si Sir Guido, ay kami rin po ay nagpapasalamat. Kaya nga, ganun din po sa mga viewers sa Facebook Live. Crystal, pakibati mo nga baka may naidagdag dyan. Nag-comment, pakibati ninyo. Good morning po kay Ma'am G. S. Abad at Denmar, kay Ma'am Heidi, Sir John Harold, kay Ma'am Vicky. Good morning po kay Ma'am Nelda Bore, Ma'am Evangeline at Ordalis. Kay Ma'am Annie. Ilang. Yan, amen. So again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, sa mga viewers natin sa live. Maraming salamat. At sige po, tayo ay magwawakas po sa panalangin. I hope na tayo po ay na-bless mula sa ating mga napakinggan. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa amin. Narinig na inyo pong salita about committing to obey sa inyo pong salita po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ano po yung aming narinig. Wala po sa inyo pong salita. Ito po yung aming pong susundin po, Panginoon. Gagawa po kami agad ng commitment na hindi po ito baliwalain, kundi ito po ay susundin po. Kaya nga po, naniniwala po kami na inyo pong salita ito. At ito po yung magdadala sa amin sa maayos na buhay
Kaya nararapat lamang po, Panginoon, sundin namin bilang pong mga anak. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga nakinig sa umaga pong ito sa Facebook Live hanggang dito po sa Google Meet, the Listis Family. Patuloy niyo po silang pagpalain at tuloy na gumawa po ng commitment na sundin po yung aming pong mga napapakinggan po, Panginoon. Ito po yung makita po sa aming buhay. Ito, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagawa pong pagkukulang at pagkakasala sa buong maghapon. Pong patuloy na mag-ingat po sa lahat po namin pong mga pupunta po sa school at yung mga pupunta po sa kanilang mga trabaho, kayo pong mag-ingat at kayo po ang patuloy na maitaas po, Panginoon, sa buong maghapon. Tawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, again, good morning po sa lahat at maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Thank you po and God bless po sa inyo. Good morning po. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.